Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig? Maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Sabi nila, ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Ngunit paano kung ang isang pusong puno ng kabutihan ay araw-araw na sinusubok ng kalupitan? Mananaig pa rin kaya ang liwanag laban sa dilim? Samahan po ninyo kami sa isang bagong kwento ng pag-asa at pag-ibig. Ang unang napansin ni Sinag ay ang katahimikan. Hindi ito ang katahimikang nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay isang mabigat na katahimikang bumabalot sa buong restaurant na para bang may isang hindi nakikitang kamay na pumipiga sa lalamunan ng bawat isa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos at ang pinipigilang bulungan ng mga customer. Tumunog ang maliit na kampana sa pinto nang pumasok siya at lahat ng mata ay panandaliang napalingon sa kanya bago mabilis na yumuko pabalik sa kani-kanilang mga pagkain. Isang lalaking nakasuot ng simpleng itim na t-shirt, maong at salamin sa mata. May daladalang isang maliit na notebook. Si Sid, isang manunulat. Iyon ang kanyang pagpapakilala sa mundong ito. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang lahat. Ang Habi ng Lasa, Sangay Maharlika, ay isa sa mga pinakaunang branch na itinayo ng kanyang ama. Ngayon, ito ang may pinakamataas na bilang ng mga empleyadong nagre-resign at pinakamaraming reklamo mula sa mga kliyente. Tinitingnan niya ang mga reports, ang mga numero, ngunit walang sagot doon. Ang sagot, alam niya, ay nasa mga mukha ng mga taong gumagalaw na parang mga robot sa loob ng lugar na ito. At doon, sa gitna ng lahat, narinig niya ang isang boses. Isang boses na puno ng pagkayamot at walang paggalang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang paglapag niyan? Tingnan mo, hindi pantay. May utak ka ba, amihan? Gamitin mo. Lahat ay nagkunwaring walang narinig. Ngunit si Sinag, bawat salita ay tumusok sa kanyang pandinig na parang bubog. Nakita niya ang pinagmumulan ng boses, isang lalaking mataba, nakasandal sa counter na may pangalang sa kanyang name tag, ang manager. At ang tinitingnan nito nang may pandidiri ay isang babaeng payat. Ang buhok ay nakatali ng maayos. Ang uniforme ay malinis kahit halatang luma na. Hindi siya tumingin kay Dante. Dahan-dahan niyang inayos ang mga kubyertos sa tabi ng plato. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Pasensya na po, Sir Dante. Halos pabulong niyang sabi. Hindi nakita ni Sinag ang kanyang mukha. Ngunit nakita niya ang pagtitiis sa kanyang mga balikat. Maya-maya, ang babaeng iyon, si amihan, ang lumapit sa kanyang mesa. Nang mag-angat ito ng tingin, doon lamang nakita ni Sinag ang kanyang mga mata. Malungkot ang mga yon, ngunit may isang kislap ng determinasyon na hindi napapatay ng pagod. Good afternoon po, sir. Welcome po sa Habi ng Lasa. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango si Sinag, pinipigilan ang sariling magtanong. Isang kape lang, miss. Kape lang po? Sigurado po kayo, sir? Oo, sagot niya. May sinusulat lang ako. Itinuro niya ang kanyang notebook. Tumango ang babae at umalis. Mula sa kanyang kinaupuan, pinanood ni Sinag ang bawat galaw ni amihan. Magalang sa mga customer, mabilis kumilos at laging nakayuko kapag napapadaan malapit kay Dante. Para siyang isang ibon na may bali ang pakpak, pilit pa ring lumilipad sa loob ng isang kulungang puno ng panganib. Nang ihatid ni amihan ang kanyang kape, naglakas loob si Sinag. Okay ka lang ba, miss? Mahina niyang tanong. Nagulat si amihan sa tanong. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng pag-aalala. Mabilis siyang lumingon sa gawin ni Dante na nooy nakatingin ng masama sa kanila. Okay lang po, sir.
Mabilis niyang sagot. Halos walang tunog. Enjoy your coffee po. At dali-dali siyang umalis. Alam na ni Sinag ang sagot. Natapos niya ang kanyang kape. Hindi man lang niya nanamnam ang lasa nito. Ang isip niya ay lumilipad. Pinagsasama-sama ang mga piraso ng palaisipan. Tumayo siya at naglakad papunta sa counter para magbayad. Naroon si Amihan, abala sa pag-punch ng order. Magkano lahat? Tanong ni Sinag. 85 pesos po, sir. Naglabas si Sinag ng isang bughaw na papel mula sa kanyang pitaka. 1,000 piso. Naku, sir. Wala po akong panukli sa ganyan kalaki. Nahihiya niyang sabi. Wala akong barya. Keep the change. Sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Amihan, kundi sa salamin sa likod nito, kung saan nakikita niya ang refleksyon ni Dante na papalapit. Pero sir, sobra-sobra po ito. Gulat na sabi ni Amihan. Para yan sa serbisyo mo at sa pasensya mo. Idiniin ni Sinag ang huling salita habang inilalagay ang pera sa ibabaw ng counter. Tumalikod na si Sinag at nagsimulang maglakad palabas. Bago niya pihitin ang pinto, sumulyap siya pabalik. Nakita niya si Amihan na nakatitig sa pera, hindi makapaniwala. At sa likod nito, nakita niya si Dante. Ang mga mata ay nanlilisik na parang buwitre, nakatutok hindi kay Amihan, kundi sa asul na papel na nasa counter. Napatiimbagang si Sinag, hindi ang pagkain ng problema. Ang lason ay nasa loob na. Ang paglapag ng asul na papel sa counter ay parang isang bulalakaw na bumagsak sa tuyot na lupa ng buhay ni Amihan. 1,000 piso. Ang sobra sa kape na 85 piso. Hindi niya maintindihan. Sino ang taong ito? Bakit ganoon na lamang ang kabaitan niya? Mabilis niyang kinuha ang pera. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa takot. Takot na makita ni Sir Dante. Kung nakita nga ni Sir Dante, tiyak na may masamang mangyayari. Ipapasok niya ito sa kanyang pitaka sa lalong madaling panahon. Amihan, ano yang hawak mo? Ang boses ni Sir Dante, matalim at parang latigo, ay nagpaigtad sa kanya. Pinihit niya ang kanyang katawan. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Ito po, Sir Dante. Ito po yung tip mula sa kliyente. Pilit niyang nginitian ng manager. Umaasang hindi nito nakita ang denominasyon ng pera. Ngunit ang mga mata ni Dante ay hindi malilinlang. Nanliit ang mga ito. Tip? Para sa'yo? Hindi ba dapat para sa lahat yan? Iabot mo dito? Inabot nito ang kamay. Nalaglag ang puso ni Amihan. Pero po, sir, sa akin po talaga ibinigay. May reklamo ka? Alam mong ayaw ko sa mga mareklamo, Amihan. Lalo na sa mga nagtatago ng pera. Gusto mo bang malaman ng nanay mong may sakit na wala ka ng trabaho? Ang banta sa boses ni Dante ay nagpatindig ng balahibo niya. Mabilis na ibinaba ni Amihan ang pera. Hindi po, sir. Ayaw ko po. Kinagat niya ang labi. Sige po, sir. Ito na po. Inilapag niya ang asul na papel sa kamay ni Dante. Nakangisi si Dante. Mabuti naman. Ngayon, itago mo yan sa cash register. Alam mo ang rules dito. Bawal humawak ng sariling pera habang nasa duty. Baka kasi maguluhan ka at maglagay ng maling numero sa sales. Kinuha ni Dante ang pera, idiniin sa kanyang kamay at dahan-dahang ipinasok sa bulsa ng kanyang pantalon. Ito, Amihan, ang panukli mo. Hindi naman sa ganoong kalaki ang serbisyo mo. Ibinigay nito ang 100 piso na barya na dapat ay panukli sa kape. Parang nasugatan ang puso ni Amihan. Alam niyang ninakaw ni Dante ang kanyang tip, ngunit wala siyang nagawa, kundi ang tumango. Salamat po, sir. Pilit siyang ngumiti, ang nangiting masakit. Nagpatuloy ang araw. Ang mga plato ay nagpapatuloy na dumating at umalis. Ang mga baso ay napupuno at nauubos. Ngunit sa bawat hakbang ni Amihan, ang bigat ng pamilya ay nasa kanyang balikat.
Nang break time, nagmamadali siyang pumunta sa stockroom, ang tanging lugar kung saan siya makakaiwas sa tingin ni Dante. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang text message. Miss Dalisay, regarding your mother's hospital bill, please settle within the week to avoid further charges. St. Jude's Medical Center. Nalaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang loob niya ay parang ginugutay-gutay. Saan siya kukuha ng pera? Ang maliit na ipon niya ay halos naubos na sa gamot. Ang sahod niya ay hindi pa sapat. Biglang bumukas ang pinto. Si Tala, ang kanyang kaibigan at kasamahan, ang pumasok. Nakita nito ang luha sa kanyang mga mata. Ami, anong nangyari? Si Sir Dante na naman? Tanong ni Tala. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Amihan. Pinahid ang luha. Yung bill ni Mama, Tala. Saan ako kukuha? Hindi na talaga kaya. Niyakap ni Tala ang kaibigan. Huwag kang mag-alala, Ami. Hindi ka nag-iisa. Kinuha nito ang kanyang baon. Isang kalahating tinapay na may palaman. Oh, kainin mo to. Kahit papaano, may laman ang tiyan mo. Alam kong hindi ka pa kumakain ng maayos. Kinain ni Amihan ang tinapay. Ang bawat kagat ay parang pait na nalulunok niya. Ngunit ang kabaitan ni Tala ay nagpainit sa kanyang puso. Pagkatapos ng break, bumalik sila sa trabaho. Mas mabigat pa sa dati ang pakiramdam niya. Hindi niya maiwasang isipin ang lalaking nagbigay sa kanya ng tip. Si Sid. Ang kanyang mga mata ay mabait at ang boses niya ay malumanay. Hindi tulad ni Dante. Amihan, anong tinutulala-tulala mo dyan? Tingnan mo, ang dumi-dumi ng sahig sa likod. Linisin mo yan ngayon din. Kung hindi, alam mo na. Goodbye, job. Sigaw ni Dante, ang mga mata ay nanlilisik na para ibang nanginginig sa galit. Wala nang tanong-tanong si Amihan. Kinuha niya ang walis at panlinis. Alam niyang malinis ang sahig na yon. Ngunit hindi siya pwedeng sumagot. Kailangan niya ang trabahong ito para sa mama niya. Pag-uwi, halos gumagapang na si Amihan sa pagod. Ngunit bago siya matulog, nilabas niya ang 100 piso na ibinigay ni Dante. Ito na lamang ang natira sa 1,000 piso. Pinanood niya ang mga numero sa 100 piso. Hindi ito sapat. Hindi ito kailanman magiging sapat. At sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, muling pumasok sa isip niya ang mukha ni Sid. Ang kanyang kabaitan. Magiging isang panaginip lang kaya ang pag-asa sa mundo? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Dante. Amihan, bukas, 6:00 ng umaga. Mag-check ng inventory. Huwag kang malate. Pag may nawala, alam mo na kung sino ang sisisihin. Napahigpit ang hawak ni Amihan sa kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay kumalabog. Alam niya na ang bawat check ng inventory ay nangangahulugan ng gulo. At sa gulo na yon, lagi siyang ang biktima. Kinabukasan, naroon si Sinag. Bago pa man magbukas ang restaurant, nakaupo sa isang coffee shop sa tapat, nagmamasid. Nakita niya si Amihan na bumaba ng jeep. Ang mukha ay maputla sa ilalim ng unang sinag ng araw. Nakita niya ang pag-aalangan sa bawat hakbang nito papasok sa habi ng lasa, na para bang pumapasok ito sa isang hawla ng leon. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Dante sakay ng isang motorsiklong maingay. Ang mukha ay nakasimangot na parang pasa ng buong mundo. Alam ni Sinag na may hindi magandang mangyayari. Ilang sandali pa, pumasok na rin siya sa restaurant. Isa siya sa mga unang customer. Pinili niya ulit ang mesa sa sulok. Ang tensyon sa loob ay mas matindi pa kaysa kahapon. Ang mga empleyado ay halos hindi nag-iimikan. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at puno ng takot. Nakita niya si Amihan na abala sa pag-aayos ng mga mesa. Walang-walang ngiti sa kanyang mga labi. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa pinto ng stockroom na para bang may hinihintay na parusa. Amihan! Dito! Ang sigaw ni Dante mula sa loob ng stockroom. Napapikit si Amihan.
Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang naglakad papasok doon. Naiwan na bahagyang bukas ang pinto. Hindi mapakali si Sinag. Tumayo siya. Nagkunwaring pupunta sa banyo na malapit lamang sa stockroom. Habang naglalakad, narinig niya ang boses ni Dante. Ano to? Bakit kulang ng 2 bote ng imported na alak? Ikaw ang huling nag-check dito kahapon, hindi ba? Pero sir, sinigurado ko pong kompleto lahat bago ako umuwi. Narinig ni Sinag ang nanginginig na boses ni Amihan. Sinungaling. Huwag mo akong gawing tanga. Pirmahan mo itong inventory report. Nakalagay dito na ikaw ang responsable sa mga nawawala. Kung hindi mo pipirmahan, ikakaltas ko yan sa sahod mo. O baka gusto mong tanggalin na lang kita ngayon din? Narinig ni Sinag ang isang mahinang hikbi. Sir, wag po. Kailangan ko po ng trabaho. Pwes, pumirma ka. Iyon na. Hindi na kaya ni Sinag na makinig lang. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Mabilis siyang nag-isip. Naglakad siya pabalik sa kanyang mesa, kinuha ang baso ng tubig, at sa isang mabilis, ngunit kalkuladong galaw, sinadyang natabig ito. Kumalat ang tubig sa sahig. Ay, patawad. Malakas niyang sabi, sapat para marinig sa buong restaurant. Natapon ko ang tubig. Pwede bang humingi ng tulong? Ang ingay ay nagpatigil sa lahat. Narinig niyang bumukas ng tuluyan ang pinto ng stockroom. Lumabas si Dante. Ang mukha ay puno ng inis. Sumunod sa kanya si Amihan. Ang mga mata ay namumugto. Hawak pa rin ni Dante ang isang clipboard at ballpen. Ano ba yan? Pati ba naman yan hindi mo magawa ng maayos? Sigaw ni Dante. Hindi kay Sinag, kundi kay Amihan. Linisin mo yan. Bilis. Nagmamadaling kumuha ng basahan si Amihan. Habang nagpupunas siya ng sahig malapit sa mesa ni Sinag, lumuhod ito. Pasensya na po ulit, sir. Sabi niya, hindi tumitingin. Wala yon. Ako ang may kasalanan. Mahinang sagot ni Sinag. Huwag kang pumirma sa kahit anong hindi mo nasuri ng maayos, Amihan. Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at gulat. Paano nalaman ng lalaking ito ang pangalan niya? At ang sitwasyon sa loob ng stockroom. Bago pa siya makapagsalita, bumalik na siya sa pagpupunas. Tumayo si Sinag at muling umupo. Ang plano niya ay nagtagumpay. Nailigtas niya si Amihan sa sitwasyong yon kahit pansamantala. Nang matapos si Amihan, bumalik ito para kunin ang kanyang order. Kape ulit, sir. Tanong niya. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Hindi, sabi ni Sinag. Ngumiti siya ng bahagya. Gusto kong malaman kung anong paborito mong cake dito. Natigilan si Amihan. Po? Siguro po yung ube makapuno cake. Yun po ang best seller namin. Sige, isang slice nun at isang slice din para sa'yo. Naku sir, hindi po pwede. Bawal po kaming kumain habang naka-duty. Kahit hindi mo kainin ngayon, iuwi mo mamaya. Pilit ni Sinag. Sabihin na nating bayad sa paglilinis mo ng kalat ko. Hindi na nakatanggi si Amihan. Nang ihatid niya ang 2 slice ng cake, inilapag niya ito sa mesa. Nagkaroon sila ng ilang segundong katahimikan. Bakit po? Bakit niyo to ginagawa? Hindi na napigilan ni Amihan na magtanong. Tinitigan siya ni Sinag. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo, sagot niya, isang sagot na kalahating totoo. May pangarap ka, hindi ba? Tumango si Amihan, nagulat. Gusto ko po sanang magtayo ng sarili kong bakery balang araw. Ang mga salitang yon ay lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. Matagal na niyang hindi sinasabi iyon sa kahit kanino. Alam ko magagawa mo yan, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ang simpleng pag-uusap na yon ay parang isang patak ng ulan sa tigang na puso ni Amihan. Isang pakiramdam ng pag-asa ang unti-unting umuusbong sa loob niya. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol.
Isang malakas na kalabog ang naririnig nila. Nakatayo si Dante sa tabi ng kanilang mesa. Sinadya nitong ibuhos ang isang tray ng maruming tubig mula sa pinaghugasan ng mga plato. Tumama ito sa laylayan ng uniforme ni Amihan. Ano ba yan? Ang harang-harang mo sa daan, Amihan. Bawas-bawasan mo kasi ang pakikipagdaldalan sa mga customer at magtrabaho ka. Sigaw ni Dante. Ang ngisi ay hindi maitago sa kanyang mga labi. Nanginginig na tumayo si Amihan, basang-basa at napahiya. Sa ilalim ng mesa, ang mga kamay ni Sinag ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Isang nag-aalab na galit ang kumulo sa loob niya. Isang galit na pilit niyang pinipigilan. Kung hindi lang siya nagpapanggap ngayon, kanina pa niya sinibak ang demonyong ito. Ang insidente sa maruming tubig ay naging simula ng isang mas masahol na linggo para kay Amihan. Dahil sa pakikipag-usap niya kay Sid, tila naging personal na misyon ni Dante na gawing impyerno ang bawat minuto niya sa trabaho. Hindi na lang ito simpleng sigaw. Pinaglinis siya ni Dante ng banyo ng 3 beses sa isang araw. Inutusan siyang magbuhat ng mga mabibigat na sako ng harina mula sa stockroom ng mag-isa. At sa tuwing magkakamali siya, kahit gaano kaliit, sinisigurado ni Dante na maririnig ito ng lahat ng customer. Ngunit may isang bagay na nagbago. Si Sid, araw-araw, nandoon siya. Laging nasa parehong mesa sa sulok. Hindi na sila gaanong nag-uusap para hindi mapag-initan si Amihan. Ngunit ang presensya niya ay sapat na. Paminsan-minsan, kapag hindi nakatingin si Dante, ngingitian siya ni Sid. Isang maliit na ngiti na nagsasabing, "Nakikita kita. Kaya mo yan." Ang mga ngiting iyon ang naging lakas ni Amihan. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang mahabang sermon mula kay Dante, nakita ni Amihan ang isang maliit na libro sa mesa ni Sid nang paalis na ito. Hinabol niya ang lalaki. "Sir Sid, naiwan niyo po ito." Sigaw niya. Lumingon si Sid at ngumiti. "Para sa'yo yan, Amihan." Napakunot ang noo ni Amihan. Kinuha niya ang libro. Ang sining ng pagbe-bake, mga simpleng recipe para sa pangarap. Pero inspirasyon, sabi ni Sid. Huwag mong hahayaang sirain ng kahit sino ang mga pangarap mo. At tuluyan na itong umalis. Iniwan si Amihan na yakap-yakap ang libro. Ang puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Ngunit ang munting liwanag na yon ay agad ding nilamon ng dilim dahil nakita ni Dante ang lahat. Kinagabihan, pinaiwan siya ni Dante. Dahil ang bagal-bagal mong kumilos kanina, mag-overtime ka, walang bayad. Linisin mo ang buong kusina hanggang sa kumintab. Utos nito bago umalis at iwanan siyang mag-isa. Habang naglilinis si Amihan, ang pagod at sama ng loob ay unti-unti nang bumabalot sa kanya. Napaupo siya sa isang sulok na payakap sa kanyang mga tuhod. Bakit kailangang maging ganito kahirap? Biglang nagring ang telepono sa opisina ni Dante. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit sa hindi malamang dahilan, tumayo siya at pumasok sa opisina para patayin ito. Ngunit bago niya pa maibaba ang handset, narinig niya ang isang boses mula sa kabilang linya. Isang boses na malamig at mapanganib. "Dante, nasaan na ang pera ko? Akala mo ba makakatago ka sa akin? Isang linggo na lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi lang trabaho mo ang mawawala sa'yo." Biglang pinatay ni Amihan ang tawag. Nanlamig ang buo niyang katawan. Pautang? Sino ang kausap ni Dante? Ang takot ay gumapang sa kanyang sistema. Dito na ba nagmumula ang lahat ng galit at pagmamalupit ni Dante? Dahil ba sa pera? Nang mga sumunod na araw, naging mas mapagmatyag si Amihan. Napansin niya kung paano namumutla si Dante sa tuwing may tumatawag sa kanyang cellphone. Napansin niya kung paano ito palihim na naglalagay ng kung ano sa kanyang bulsa mula sa cash register sa tuwing akala niya'y walang nakatingin. Nagsimula siyang magduda.
ang mga nawawalang bote ng alak, ang mga maling numero sa inventory. Posible kayang, Ami, mag-ingat ka, bulong sa kanya ni Tala isang araw habang nagkakape sila sa likod. Narinig ko si Sir Dante kanina. May kausap sa telepono. Galit na galit siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan niya ng malaking pera agad-agad. Kinumpirma nito ang hinala ni Amihan. Ngunit ano ang gagawin niya? Kung magsusumbong siya, kanino? Sino ang maniniwala sa isang simpleng serbidora laban sa isang manager? Baka lalo lang siyang mapahamak. Sa pagtatapos ng kanyang shift noong Biyernes, tinawag siya ni Dante papasok sa kanyang opisina. Ang amoy ng alak ay malakas sa hininga nito. Isinara ni Dante ang pinto. Umupo ka, utos nito. Nanginginig na umupo si Amihan. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. May napapansin akong kakaiba sa iyo nitong mga nakaraang araw, Amihan. Sabi ni Dante. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Masyado kang mapagmasid at mukhang naging matalik na kaibigan mo yung manunulat na yan, ah? Hindi umimik si Amihan. Makinig ka sa akin. Lumapit si Dante. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Huwag kang gagawa ng anumang katangahan. Huwag kang mag-iisip na magsumbong o magkalat ng tsismis. Dahil kung gagawin mo yan, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. Naiintindihan mo? Tumango si Amihan. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. At isa pa, dagdag ni Dante, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Masyado kang malapit sa kliyenteng yon. Baka kung anong isipin ng ibang tao. Baka isipin nilang may milagro kang ginagawa para makakuha ng malaking tip. Isang sampal. Ang mga salita niya ay parang isang maruming sampal sa kanyang pagkatao. Mabuti, makakaalis ka na. Dali-daling tumayo si Amihan at lumabas ng opisina. Ang mga binti ay halos hindi na siya kayang dalhin. Sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Tala. Anong sabi niya? Umiling lang si Amihan, hindi na makapagsalita. Paglabas niya ng restaurant, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kaya. Ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng takot, ang lahat ng kahihiyan, sumabog na. Umupo siya sa isang bench sa waiting shed, umiiyak ng walang tunog. Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa isang madilim na kalsada na walang katapusan. Nakita ni Sinag ang lahat mula sa kinauupuan niya sa tapat ng coffee shop. Nakita niya ang paglabas ni Amihan mula sa opisina ni Dante. Ang mukha nitong wala ng kulay. Nakita niya itong nagmamadaling lumabas ng restaurant at ang pagsunod ng tingin ni Tala na puno ng pag-aalala. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa waiting shed. At doon, nakita niya ang mga balikat nitong nagsimulang manginig. Umiiyak ito. Sa sandaling iyon, hindi na siya si CEO Sinag del Mundo na nag-iimbestiga. Hindi na rin siya si Sid, ang manunulat na nagmamasid. Siya na lang ay si Sinag, isang lalaking nakakakita sa babaeng mahalaga sa kanya na nasasaktan at hindi niya na ito kayang tiisin. Tumawid siya ng kalsada. Hindi napansin ni Amihan ang pagdating niya. Masyado siyang abala sa pag-iyak, sa pagtatangkang itago ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Dahan-dahang umupo si Sinag sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang maramdaman ni Amihan ang kanyang presensya. Nang maramdaman ni Amihan na may tao sa tabi niya, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nag-angat ng tingin. Ang gulat ay malinaw na nabakas sa kanyang mga mata nang makita kung sino ito. Si Sir Sid? Sinag na lang, mahina niyang sabi. Kapag wala tayo sa loob ng restaurant, sinag na lang. Yumuko si Amihan, nahihiya. Pasensya na po. Nakakahiya, nakita niyo pa akong ganito. Walang dapat ikahiya sa pag-iyak, Amihan, sabi ni Sinag. Ang ibig sabihin lang niyan, matagal ka nang nagiging matapang. Ang mga salitang yon
ay tumagos sa puso ni Amihan. Bigla, ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay muling bumuhos. Mas malakas ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, may isang taong nakaintindi. Hindi alam ni Sinag kung ano ang gagawin. Ang tanging naisip niya ay ang ilabas ang kanyang panyo mula sa bulsa at iabot ito kay Amihan. Tinanggap ito ni Amihan. "Salamat." Katahimikan. Tanging ang ingay ng mga sasakyang dumaraan ang maririnig. "Ano ang sinabi niya sa'yo?" tanong ni Sinag. Ang boses ay seryoso. Umiling si Amihan. "Wala po yon. Pagod lang po siguro ako." Ayaw niyang isali si Sinag sa gulo. Baka pati ito ay mapahamak. Hindi na nagpumilit si Sinag. Alam niyang natatakot ito. Biglang pumatak ang isang butil ng ulan sa kanyang kamay. Sinundan pa ng isa at isa pa. Hanggang sa ang mahinang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan. "Naku," sabi ni Amihan, nag-aalala. "Wala akong dalang payong." Walang imik na tumayo si Sinag, hinubad ang kanyang jacket na suot at ipinatong ito sa ulo ni Amihan na parang isang bubong. Pagkatapos ay binuksan niya ang sarili niyang maliit na payong at ipinayong ito sa kanilang dalawa. Ang lapit nila ngayon ay halos magkadikit na. Amoy ni Amihan ang banayad na pabango ni Sinag, isang amoy na malinis at nakakakalma. Nakikita niya ang maliliit na patak ng ulan sa buhok nito. "Hahatid na kita," sabi ni Sinag. "Huwag na po, nakakahiya," tanggi ni Amihan. "Hindi ako tumatanggap ng hindi bilang sagot," sabi ni Sinag. May bahagyang nangiti sa kanyang labi. "Saan ka ba nakatira?" Habang naglalakad sila sa ilalim ng iisang payong, sa gitna ng malakas na ulan, parang huminto ang mundo para kay Amihan. Ang ingay ng syudad ay nawala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Sa sandaling iyon, ang nararamdaman lang niya ay ang init ng katawan ni Sinag na malapit sa kanya at ang tunog ng ulan na pumapatak sa payong. Huminto sila sa sakayan ng tricycle. "Dito na lang po ako," sabi ni Amihan. Tumango si Sinag. Ang mga mata nila ay nagkatitigan. Nakita ni Sinag ang pamumula ng mga mata nito dahil sa pag-iyak, ngunit mayroon ding pasasalamat. Isang patak ng ulan ang tumulo mula sa dulo ng payong at pumatak sa pisngi ni Amihan. Bago pa man niya mapunasan, iniangat ni Sinag ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang pagdampi ng kanyang balat ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Amihan. Napatingin siya sa mga mata ni Sinag. Seryoso ang mga ito, puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. "Magiging maayos din ang lahat, Amihan," bulong ni Sinag. "Pangako." Ang mga salitang iyon, ang pagdampi ng kanyang kamay, ang pag-aalala sa kanyang mga mata, lahat ng iyon ay nagsama-sama at sa isang iglap, parang isang halik, hindi sa labi, kundi sa kaluluwa. Isang halik ng pag-asa. May inilabas si Sinag mula sa kanyang bulsa, isang puting sobre. "Ano po ito?" "Huwag mo nang tanungin," sabi ni Sinag. "Isipin mo na lang na ito ay royalty fee mula sa isang manunulat na nakakuha ng inspirasyon sa isang matapang na babae. Tanggapin mo, pakiusap." Bago pa makatanggi si Amihan, ipinasok na ni Sinag ang sobre sa bulsa ng jacket na suot niya. "Mag-iingat ka sa pag-uwi," sabi nito. Bago tumalikod at naglakad palayo sa ilalim ng ulan, naiwan si Amihan na nakatayo, tulala. Nang makasakay siya ng tricycle at makarating sa kanilang maliit na bahay, doon lang niya binuksan ang sobre. Sa loob, mayroong isang makapal na bungkos ng pera. Binilang niya, 5,000 piso. Sapat para sa bayarin sa ospital ng kanyang ina para sa isang buwan. Kasama ng pera ay isang maliit na papel. "Para sa pangarap mong bakery." Napahagulhol si Amihan. Sa pagkakataong ito,
Hindi dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa isang uri ng kaligayahang matagal na niyang hindi nararamdaman. Sino ka ba talaga, Sinag? Isang anghel na ipinadala mula sa langit? Ang tanong ay umaling-awngaw sa kanyang isip habang yakap-yakap niya ang sobre, na para bang yon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ang 5,000 piso ay parang isang milagro. Kinabukasan, maagang pumunta si Amihan sa ospital at binayaran ng bill. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakahinga siya ng maluwag. Ang nangiti sa kanyang labi, pagpasok niya sa trabaho ay totoo, hindi napilit. "Good morning, Tala." Masaya niyang bati. "Wow, Ami. Anong nakain mo? Ang ganda ng gising natin, ah." Biro ni Tala. Ang pagbabago sa aura ni Amihan ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Dante. Sa halip na ikatuwa ito, lalo lang itong nag-apoy sa galit. Para sa kanya, ang kasiyahan ni Amihan ay isang insulto. Isang patunay na mayroon itong kakampi. At ang kakampi na yon, ang kliyenteng manunulat, ang pinakamalaking banta sa kanyang mga sikreto. Kagabi, tumawag na naman ang pinagkakautangan niya. Ang banta ay mas matindi. Kung hindi siya makakapagbayad sa loob ng 3 araw, hindi na lang basta bugbog ang aabutin niya. Kailangan ni Dante ng pera at kailangan niyang tanggalin ang sagabal. Kailangan niyang paalisin si Amihan sa paraang hindi na ito makakabalik pa, sa paraang matatakot na itong magsalita kahit kailan. At doon, nabuo ang isang masamang plano sa kanyang isip. "Amihan," sigaw niya mula sa counter. "Mula na ngayon, ikaw ang hahawak ng lahat ng cash transactions. Si Tala ang bahala sa mga credit card. Maliwanag?" Nagulat si Amihan. "Po? Pero sir, sanay po si Tala sa cash register. May problema ka ba sa utos ko?" Singhal ni Dante. "Wala po, sir." Mabilis na sagot ni Amihan at pumunta sa kanyang pwesto. Ito ay isang desisyon na hindi pangkaraniwan. Alam ng lahat na mas mabilis at mas sanay si Tala sa paghawak ng pera. Ngunit walang nangahas na magtanong. Nagsimula ang araw. Sa una, maayos ang lahat. Ngunit napansin ni Tala na may kakaiba sa cash register na ginagamit ni Amihan. "Ami, parang may problema tong makina." Bulong ni Tala habang walang customer. "Kanina, nag-input ako ng test sale pero hindi lumabas sa resibo. Pero sa system, nakarecord siya." "Ha? Paano nangyari yon?" Nag-aalalang tanong ni Amihan. Bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, dumating si Dante. "Hoy, anong binubulong-bulungan nyo dyan? Trabaho?" Hindi na nila ito napag-usapan pa. Nagpatuloy si Amihan sa pagkuha ng bayad. Tiwala siya na tama ang kanyang ginagawa, tama ang sukling ibinibigay, at maingat niyang inilalagay ang bawat bayad sa loob ng kaha. Sa isang pagkakataon, nang maraming customer at abalang-abala ang lahat, nakita ni Dante ang kanyang pagkakataon. Habang si Amihan ay nakatalikod at kumukuha ng takeout box, mabilis na lumapit si Dante sa cash register. Sa isang kilos na sanay, binuksan niya ito. Dumukot ng isang makapal na bungkos ng 1,000 piso at mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang apron. Pagkatapos, isinara niya ito nang walang ingay. Walang sinumang nakapansin. Dumating si Sid o Sinag sa karaniwan niyang oras. Ngumiti siya kay Amihan at sa pagkakataong ito, ngumiti pabalik si Amihan ng buong puso, isang ngiting puno ng pasasalamat. Ang ngiting iyon ay nakita ni Dante at iyon ang nagpatibay sa kanyang desisyon. "Tapusin na natin to," sabi ni Dante sa kanyang sarili. Nang malapit nang matapos ang kanilang shift at paunti na ang mga customer, nagsimula na si Dante sa kanyang palabas. "Okay, closing time na," anunsyo niya. "Amihan, bilangin mo na ang laman ng cash register. Itugma mo sa sales report." Tumango si Amihan
at sinimulan ang pagbibilang. Maingat niyang pinaghiwa-hiwalay ang mga pera. 1 beses, 2 beses, 3 beses niyang binilang. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang noo ay pinagpawisan. Bakit? Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Anong problema, amihan? Ang bagal mo naman, sigaw ni Dante. Sir Dante, sabi ni amihan, ang boses ay nanginginig. Kulang po ng malaki. Ano? Anong kulang? Lumapit si Dante. Ang muka ay nagpapakita ng pagkagulat, isang perpektong pag-arte. 10,000 piso po, sir. Kulang po ng 10,000. Ang lahat ng empleyado na nag-aayos para umuwi ay napahinto. Napatingin sila kay amihan. Imposible! Sigaw ni Dante. Ikaw lang ang humawak ng cash register buong araw. Nasaan ang pera, amihan? Huwag mong sabihing ninakaw mo. Hindi po. Hindi ko po magagawa yon. Alam niyo po yan. Umiiyak na, sabi ni amihan. Abay, nasaan? Hindi naman yan basta na lang mawawala na parang bula. Tumingin si Dante sa ibang mga empleyado. Walang aalis. Walang uuwi hanggat hindi lumalabas ang nawawalang pera. Ang kanyang mga mata, puno ng huwad na galit at akusasyon, ay nakatutok ng diretso kay amihan. At sa sulok, si Sinag, na nagkunwaring nagbabasa pa rin ng libro, ay napatigil. Ramdam niya ang lamig na gumagapang sa buong silid. Nagsimula na ang patibong. At si amihan, ang kawawang si amihan, ay nasa mismong gitna nito. Nakatayo si Sinag, ngunit hindi siya gumagalaw. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay gustong kumilos, gustong sumigaw, gustong protektahan si amihan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Magmasid ka muna, Sinag. Kolektahin mo ang lahat ng ebidensya. Ang eksena sa harap niya ay parang isang masamang dula. Si Dante ang direktor at bida, at si amihan ang walang kalaban-laban na kontrabida. Hindi ko po talaga kinuha. Paulit-ulit na sabi ni amihan. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Tumawa si Dante ng isang tawang mapang insulto. Paano kami maniniwala sa'yo kung ikaw lang ang may hawak ng pera buong araw? Siguro kailangan mo ng pera para sa nanay mo, ano? Kaya nagawa mo to? Ang pagbanggit sa kanyang ina ay parang isang suntok sa sikmura ni amihan. Huwag niyo pong idamay ang nanay ko dito. Malinis po ang konsensya ko. Kung malinis talaga yung konsensya mo, papayag kang kapkapan namin ang mga gamit mo. Hamon ni Dante. Tumingin siya sa ibang empleyado. Tama, hindi ba? Para magkaalaman na. Ang ibang mga staff ay nag-iwasan ng tingin. Takot. Walang gustong sumuporta kay amihan, ngunit wala ring gustong kumampi kay Dante. Sila ay mga manonood lamang sa isang sirko ng kalupitan. Sige po, sabi ni amihan sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kapkapan niyo po lahat ng gamit ko. Wala po kayong makikita. Ang kanyang boses ay basag, ngunit may bahid ng desperadong pag-asa na mananaig ang katotohanan. Simulan natin sa locker mo, sabi ni Dante. May isang ngisi na hindi maipinta sa kanyang mukha. Naglakad sila papunta sa employees area sa likod. Sumunod ang ibang mga staff, mga usyoserong hindi makapagsalita. Naiwan si Sinag sa kanyang mesa, ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay nakatutok sa bawat nangyayari. Binuksan ni amihan ang kanyang locker. Ang laman nito ay iilan lamang, isang payong, ang librong bigay ni Sinag, isang supot ng tinapay na hindi pa niya nakakain, at ang luma niyang bag. Tingnan natin, sabi ni Dante. Kinuha niya ang bag ni amihan at walang awang ibinuhos ang lahat ng laman nito sa sahig. Isang lumang wallet, suklay, cellphone at ilang barya ang kumalat. Walang pera. Kinuha niya ang supot ng tinapay. Wala. Kinuha niya ang libro. Wala. Isang sandali ng katahimikan. Si amihan ay bahagyang nakahinga.
Ngunit hindi pa tapos si Dante. Teka, ano to? Sabi niya habang kinakapa ang ilalim ng locker. Merong isang lumang dyaryo na sapin, dahan-dahan niya itong inangat. At sa ilalim nito, nakatago sa pinakasulok ay isang bungkos ng pera. 10 piraso ng 1,000 piso, maayos na nakatali ng rubber band, parang isang bombang sumabog ang katahimikan. Ano to, amihan? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Itinaas niya ang pera para makita ng lahat. Ano ang masasabi mo dito? Napatulala si amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Hindi. Hindi sa akin yan. Wala akong alam dyan. Sinungaling, sigaw ni Dante. Sino ang maglalagay niyan dyan kundi ikaw? Kitang-kita na ng lahat. Magnanakaw ka. Ang salitang magnanakaw ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa tainga ni amihan. Napatingin siya sa kanyang mga kasamahan. Nakita niya sa kanilang mga mata ang pagdududa, ang awa, ang paghuhusga. Tumingin siya sa kanyang kaibigan, nagmamakaawa. Lumapit si Tala. Sir Dante, baka po nagkakamali lang kayo. Hindi po magagawa ni amihan yan. Tumahimik ka, Tala. Bulyaw ni Dante. Gusto mo bang madamay? Kakuntsaba ka niya ano? Mabilis na umatras si Tala. Takot na takot. Naiwan si amihan na nag-iisa. Wasak. Ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Ang lahat ng tao ay laban sa kanya. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng isang malaking hukay. Bumalik sila sa main dining area. Itinulak ni Dante si amihan sa gitna. Ayan, nakita na natin ang magnanakaw. Malakas niyang anuunsyo, tinitiyak na maririnig kahit ni sinag na nasa sulok. Napaluhod si amihan. Ang kanyang lakas ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad, lahat ay dinungisan sa harap ng mga taong ito. Hindi totoo yan. Pakiusap. Paulit-ulit niyang bulong sa kawalan. Kinuha ni Dante ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ayaw kong gawin to, amihan. Pero binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo sinamantala. Nag-dial siya ng numero. Ang batas na ang hahatol sa'yo. Ipinakita niya ang screen ng kanyang telepono kay amihan. Nakasulat dito, Calling PNP Emergency Hotline. Napatigil sa paghinga si amihan. Pulis? Ikukulong siya? Paano na ang nanay niya? Ang kanyang paningin ay nanlabo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang lalaking nakaupo sa sulok. Si Sid. Si Sinag. Nakatingin ito sa kanya. Ang muka ay isang blangkong maskara. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Ang walang boses na sigaw ng kanyang kaluluwa. Umaabot sa lalaking nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. Ngunit nanatili itong nakaupo. Walang ginagawa. At sa sandaling iyon, tuluyan nang namatay ang natitirang pag-asa sa puso ni amihan. Sir, sabi ni Dante sa telepono, ang boses ay puno ng kabanalan. Gusto ko lang pong i-report ang isang kaso ng pagnanakaw dito sa Habi ng Lasa. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tibok ng puso ni amihan ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nakaluhod pa rin siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga salita ni Dante sa telepono ay parang ugong na lang, malayo at walang kahulugan. Pulis. Darating ang mga pulis. Huhulihin nila ako. Magnanakaw. Sasabihin nilang magnanakaw ako. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Isang sirang plaka ng kawalan ng pag-asa. Nasaan na ang Diyos? Nasaan ang hustisya? Ginawa niya ang lahat ng tama. Nagtrabaho siya ng marangal. Nagtiis siya. Ngunit sa huli, heto siya. Ituturing na isang kriminal.
Tumingin siyang muli sa sulok kung nasaan si Sinag. Ang lalaki ay nakatayo na ngayon. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Parang isang estatwang bato sa gitna ng kaguluhan. Hindi man lang ba ito kikilos? Hindi man lang ba ito magsasalita para sa kanya? Ang lahat ng kabaitan, ang libro, ang pera, ang payong sa ilalim ng ulan. Wala lang ba ang lahat ng iyon? Isang patak ng luha, ang pinakahuling patak ng kanyang tiwala, ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Dante ang kanyang telepono. Papunta na sila. Anunsyo niya na parang isang hari na nagdeklara ng tagumpay. Mananatili ang lahat dito hanggang sa dumating sila para maging testigo. Walang umimik. Ang hangin ay mabigat sa kahihiyan at takot. Si Tala ay umiiyak sa isang sulok, walang magawa. Ang ibang empleyado ay nakayuko, ayaw masangkot. Maya-maya, narinig nila ang tunog na kinatatakutan ni Amihan, ang sirena ng sasakyan ng pulis, papalapit ng papalapit hanggang sa huminto ito mismo sa tapat ng restaurant. Para kay Amihan, iyon na ang tunog ng katapusan ng kanyang mundo. 2 pulis ang pumasok, isang matanda at isang mas bata. Magandang gabi po. Sino po dito si Mr. Dante Lagdamio? Tanong ng mas matandang pulis. Ako po, officer. Magalang na sagot ni Dante. Sinalubong niya ang mga pulis at inilahad ang kanyang bersyon ng kwento, puno ng mga kasinungalingan at pag-arte. Ipinakita niya ang pera bilang ebidensya. Hinuli po namin siya sa akto. Nakita po ng lahat, sabi ni Dante. Iginagawad ang kamay sa mga empleyado na mabilis namang tumango dahil sa takot. Lumapit ang mga pulis kay Amihan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Para siyang isang maamong tupa na napaliligiran ng mga lobo. Miss, kailangan mong sumama sa amin sa presinto para sa investigasyon, sabi ng mas batang pulis. Ang boses ay walang emosyon. Hindi po, wala po akong kasalanan. Pakiusap ni Amihan. Ang kanyang boses ay halos mawala na. Frame up lang po ang lahat. Pakiusap. Lahat sila yan ang sinasabi, miss. Sagot ng matandang pulis, halatang sanay na sa mga ganitong eksena. Sa presinto ka na magpaliwanag. Tumayo si Amihan, tinulungan ng babaeng pulis kung kinakailangan. Ang kanyang mga binti ay parang gulaman. Ang bawat hakbang papunta sa pinto ay isang hakbang papunta sa kanyang pagkawasak. Kailangan naming posasan ka, miss. Protocol lang, sabi ng pulis. Posas. Ang malamig na bakal, ang simbolo ng krimen. Napapikit si Amihan. Hindi ito pwedeng mangyari. Habang inilalapit ng pulis ang posas sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay muling napadako kay Sinag. Nakatingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, nakita niya. Sa likod ng maskara ng pagpipigil, nakita niya ang nag-aalab na apoy sa mga mata nito. Isang apoy ng galit na hindi para sa kanya, kundi para sa inhustisyang nasasaksihan nito. Ngunit huli na ang lahat. Inilahad na ni Amihan ang kanyang mga kamay sa harap. Handa na siyang tanggapin ang kanyang malagim na kapalaran. Narinig niya ang unang pag-click ng posas sa kanyang isang pulso. Click. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit bago pa man marinig ang pangalawang pag-click, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Isang boses na hindi na mahina at nag-aalangan. Isang boses na puno ng kapangyarihan at awtoridad. Isang boses na nagpatigil sa lahat, pati na sa mga puli. Itigil yan! Ang sigaw ay nagmula sa sulok. Lahat ng ulo ay lumingon. Nakita nila ang lalaking kilala lang nila bilang si Sid, ang tahimik na manunulat. Ngunit ang lalaking nakatayo ngayon ay hindi na mukhang manunulat. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang talim ng kanyang tingin, ang bigat ng kanyang presensya. Ito ay pag-aari ng isang taong sanay mag-utos, hindi magmasid.
Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto siya sa harap ng mga pulis sa pagitan nila at ni Amihan. Naguguluhang tumingin ang matandang pulis. "Sino ka, sir? Huwag kang makialam dito. Police matter to." Tinitigan ni Sinag ang pulis. Pagkatapos ay kay Dante na ngayon ay namumutla. At sa huli, kay Amihan na nakatingin sa kanya ng may halong pag-asa at pagkalito. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay nagdala ng isang katotohanang yayanig sa pundasyon ng lugar na yon. "Hindi niyo siya pwedeng arestuhin," mariin niyang sabi. "At bakit hindi?" Hamon ng pulis. Dahil ang tunay na magnanakaw, tumingin si Sinag ng diretso sa mga mata ni Dante, ay nasa harap niyo na. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa habi ng lasa. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa misteryosong lalaki na bigla na lang umeksena. Si Dante ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naglaho at napalitan ng kaba. "Anong pinagsasasabi mo?" Unang nakabawi si Dante. "Sino ka ba para mang-akusa? Isa ka lang customer dito. Huwag kang manggulo." Hindi pinansin ni Sinag si Dante. Ang kanyang atensyon ay nasa mga pulis. "Officers, bago nyo ituloy ang anumang gagawin nyo, may karapatan kayong malaman kung sino ako." Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang wallet mula sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang business card at iniabot ito sa mas matandang pulis. Napakunot ang noo ng pulis habang binabasa ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ipinakita niya ito sa kanyang kasama. Pareho silang napatingin kay Sinag, puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. "Sinag Del Mundo?" Basa ng pulis sa pangalan. "CEO of Hobby ng Lasa Corporation?" Ang pangalang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa bawat taong naroroon. Si Amihan, na may posas pa rin sa isang kamay, ay napatitig kay Sinag. Si Sid, ang mabait na manunulat, ay ang may-ari ng buong kumpanya. Isang bilyonaryong nagpapanggap na ordinaryong tao. Ang kanyang isip ay hindi ito kayang iproseso. Ngunit ang reaksyon ni Dante ang pinakanakamamatay. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga binti ay nanghina at halos matumba siya. Hindi! Hindi totoo yan. Nagpapanggap ka lang." "Nagpapanggap?" Malamig na sabi ni Sinag. "Sa tingin ko, ikaw ang magaling magpanggap dito, Mr. Lagdamio." Humarap si Sinag sa mga pulis. "For the past week, I have been conducting an undercover investigation in this branch due to alarming reports of employee turnover and financial discrepancies. At ngayong gabi, nasaksihan ko ang lahat." "Wala kang ebidensya?" Desperadong sigaw ni Dante. "Meron," kalmadong sagot ni Sinag. "Una, ang modus mo. Alam mong walang CCTV sa employee area, kaya doon mo itinago ang pera para madaling mahanap. Ngunit ang hindi mo alam, ang CCTVs dito sa main dining area ay hindi sira. Taliwas sa lagi mong sinasabi sa mga empleyado. Sira yan. Matagal nang sira yan, giit ni Dante. Ngumisi si Sinag. Hindi. Linggo-linggo akong nakakatanggap ng security footage mula sa lahat ng branches. At kanina, habang abala ang lahat, nakita kita sa camera. Malinaw na malinaw, Mr. Lagdamio. Ang mabilis mong paglapit sa cash register habang nakatalikod si Amihan. Ang pagbukas mo nito, ang pagdukot mo ng pera. Habang nagsasalita si Sinag, inilabas niya ang kanyang cellphone. Sa ilang pindot lang, ipinakita niya sa mga pulis ang isang video. Isang video na kuha mula sa security camera sa itaas ng counter. Ang lahat ay natigilan. Ang video ay malinaw. Kitang-kita ang bawat galaw ni Dante. Ang pagnanakaw, ang pagsasara ng cash register, ang pag-arte na walang nangyari, ang ebidensya ay hindi matatawaran.
Pipeke yan. Edited yan, sabi ni Dante. Ngunit ang kanyang boses ay puno na ng pagkatalo. Officers, sabi ni Sinag, I suggest you also check his phone records. Sigurado akong makikita niyo ang mga tawag mula sa mga pinagkakautangan niya. Ito ang motibo niya. Baon siya sa utang sa sugal. Ang mga pulis ay hindi na nangailangan pa ng ibang paliwanag. Lumapit sila kay Dante. Mr. Lagdameo, sumama po kayo sa amin. Hindi. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Siya ang may kasalanan! Nagpupumigla si Dante, itinuturo si Amihan na parang isang baliw. Kinuha ng pulis ang posas mula sa kamay ni Amihan. Ang malamig na bakal ay napalitan ng kalayaan. At ang posas na yon, ang posas na dapat ay para sa kanya, ay inilipat sa mga kamay ni Dante. Click, click, ang tunog ng hustisya. Habang hinihila ng mga pulis si Dante palabas, patuloy itong nagsisigaw. Kasalanan mo to, Amihan. Pagsisisihan mo to. Babalikan kita. Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Nang mawala na ang mga pulis at si Dante, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa lugar. Ang mga empleyado ay nakatitig kay Sinag, pagkatapos ay kay Amihan, puno ng hiya at pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Tala kay Amihan at niyakap ito ng mahigpit. Ami, patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Natakot ako. Okay lang, Tala. Okay lang, sabi ni Amihan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa lalaking nagligtas sa kanya. Nang matapos ang lahat, naglakad si Sinag palapit sa kanya. Ang awtoridad sa kanyang tindig ay nawala. Napalitan ng isang pamilyar na kabaitan at pag-aalala. Ngunit para kay Amihan, hindi na ito ang simpleng si Sid. Isa na itong estranghero. Isang makapangyarihang estranghero. Tumayo siya sa harap ni Amihan. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malaking bangin na puno ng mga tanong at hindi masabing mga salita. Amihan, okay ka lang ba? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Amihan. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang isip ay puno ng pagkalito. Ang lalaking ito ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Pagkatapos ay hinayaan siyang masadlak sa pinakamatinding desperasyon bago ito muling bumalik bilang isang bayani. Sino ka ba talaga? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng sakit, pasasalamat at pagkalito. Ang tanong ay hindi lang tungkol sa kanyang pangalan o posisyon, kundi tungkol sa lahat ng nangyari sa pagitan nilang dalawa. Lumipas ang ilang araw. Ang sangay maharlika ng Habi ng Lasa ay pansamantalang isinara. Ngunit hindi para malugi, kundi para sa isang malawakang pagbabago. Isang umaga, tinipon ni Sinag ang lahat ng empleyado ng branch. Wala na ang kanyang simpleng t-shirt at salamin. Nakasuot siya ng isang formal na polo. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad ng isang CEO. Ngunit ang kanyang mga mata, kapag tumitingin kay Amihan, ay nananatiling malumanay. Una sa lahat, simula ni Sinag, nais kong humingi ng paumanhin sa inyong lahat. Bilang pinuno ng kumpanyang ito, responsibilidad ko ang kapakanan ng bawat isa sa inyo. At nabigo ako. Hinayaan kong mamuo ang isang kultura ng takot at pang-aabuso sa ilalim ng aking pamumuno. At iyon ay hindi na mauulit muli. Ang kanyang mga salita ay sinsero. Ramdam ng bawat empleyado. Simula ngayon, pagpapatuloy niya, magkakaroon ng malaking pagbabago. Itataas natin ang sahod ng lahat ng rank and file employees ng 20%. Isang bulungan ng tuwa at gulat ang maririnig. Magkakaroon tayo ng bagong sistema para sa mga hinaing at reklamo. Isang sistemang poprotekta sa inyo, hindi sa mga nasa posisyon. At higit sa lahat, gusto kong ipahayag na ang bagong assistant manager ng branch na ito
Tumingin siya kay Tala. Ay si Miss Tala Serrano. Napatakip ng bibig si Tala, hindi makapaniwala. Niyakap siya ni Amihan. Sa wakas, isang tunay na ngiti ng saya ang nakita sa mukha ng lahat. Pagkatapos ng meeting, kinausap ni Sinag si Amihan ng sarilinan. Nagtungo sila sa ospital kung nasaan ang ina nito. Nadatnan nila ang ina ni Amihan na masigla na. Salamat po, Mr. Del Mundo. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa pagbabayad ng lahat ng gastusin dito. Walang anuman po yun, Nay. At Sinag na lang po. Sabi ni Sinag, magalang. Ang mahalaga po ay ang kalusugan ninyo. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, doon na nagkaroon ng pagkakataon si Amihan na sabihin ang nasa loob niya. Salamat, Sinag. Sa lahat. Wala yon, Amihan. Pero ako dapat ang humingi ng tawad. Sabi ni Sinag. Huminto sila sa isang tahimik na hardin. Patawarin mo ako kung hinayaan kong umabot sa ganoong punto ang lahat. Kailangan ko ng matibay na ebidensya para siguraduhin hindi na makakabalik pa si Dante. Pero habang pinapanood kitang nasasaktan, iyon ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Tumingin si Amihan sa kanyang mga mata. Nakita niya ang pagsisisi. Naiintindihan ko. Pero sa isang sandali, noong nakita kong hindi ka kumikilos, akala mo pinabayaan na kita? Pagpapatuloy ni Sinag. Hinding-hindi ko gagawin yon, Amihan. Lumapit siya. Ang pagpapanggap ko bilang Sid ay para sa trabaho. Pero ang pag-aalala ko para sa'yo, ang paghanga ko sa katatagan mo, ang pagnanais kong protektahan ka. Lahat ng yon, totoo. Lahat ng yon ay galing kay Sinag, hindi sa CEO. Ang puso ni Amihan ay tumibok ng mabilis. Sinag, hindi ako humihingi ng kapalit. Mabilis niyang sabi. Gusto ko lang malaman mo na ang nakita mo sa akin bilang si Sid, iyon ang totoong ako kapag kasama kita. Ngumiti si Amihan, isang ngiting malaya sa takot at sakit. Ang nakita mo sa akin bilang serbidora, iyon din ang totoong ako. Isang simpleng babaeng may simpleng pangarap. Gumaan ang pakiramdam sa pagitan nilang dalawa. Ang mga pader na gawa ng posisyon at pagpapanggap ay unti-unting gumuho. Kinagabihan, isinama ni Sinag si Amihan pabalik sa isinarang restaurant. Sa loob, sa halip ng mga mesa at upuan, mayroon na lamang isang mesa sa gitna na may 2 upuan at kandila. Ano to? Tanong ni Amihan. Isang tamang simula, sagot ni Sinag. Walang CEO, walang empleyado, 2 tao lang na gustong magkakilala ng mas mabuti. Sa gabing iyon, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pamilya, mga pangarap, mga takot. Nalaman ni Amihan na si Sinag, sa kabila ng yaman, ay nalulunod sa responsibilidad at kalungkutan. Nalaman ni Sinag na si Amihan, sa kabila ng kahirapan, ay may pusong puno ng pag-asa at kabutihan. Pagkatapos ng kanilang hapunan, may isa pang sorpresa si Sinag. Ibinigay niya kay Amihan ang isang susi. Anong susi ito? Tingnan mo sa kabilang kalsada, sabi ni Sinag, nakangiti. Tumingin si Amihan. Ang isang maliit na espasyo na dati bakante ay mayroon na ngayong bagong sign. Amihan's Bakehouse, soon to open. Sa Sinag, hindi ko ito matatanggap. Sobra-sobra na ito. Hindi yan bigay, Amihan. Investment yan. Paliwanag ni Sinag. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa pangarap mo at gusto kong maging business partner mo. Naluha si Amihan. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. Hindi nag-propose si Sinag. Hindi sila agad nagmahalan. Ang gabi na yon ay isang simula. Ang simula ng paghilom. Ang simula ng tiwala. Ang simula ng isang partnership sa negosyo. At marahil, balang araw, isang partnership sa buhay.
Tumayo sila sa labas ng restaurant sa ilalim ng mga bituin. Ang habi ng lasa sa likod nila ay hindi na isang lugar ng takot, kundi isang simbolo ng pagbabago. "Handa ka na ba, future baker?" tanong ni Sinag. Ngumiti si Amihan, ang pinakatamis at pinakatotoong ng ngiti na nakita ni Sinag. "Handang-handa na, Mr. Del Mundo." "Sinag na lang," sabi niya. "Sinag," ulit ni Amihan. At sa pagsambit ng kanyang pangalan, naramdaman nilang pareho na ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kwentong sila mismo ang magsusulat. Isang hibla ng pag-ibig na dahan-dahan nilang hahabihin ng magkasama. At dito po nagtatapos ang kwento nila Amihan at Sinag. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang meron siya, kundi sa kung paano niya itinataas ang mga tao sa paligid niya. Isang paalala na sa likod ng bawat pagsubok, laging may sinag ng pag-asang naghihintay at ang bawat mabuting puso, gaano man kapayak, ay may dalang lakas ng isang Amihan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang inyong suporta po ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang lumikha pa ng mga kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Ano ang aral na natutunan ninyo sa kwento ni na Amihan at Sinag? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, isang pag-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pindutin na po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kakwentuhan, na laging nagsasabing, anuman ang pagsubok, laging may pag-asang naghihintay sa dulo. Hanggang sa muli!